mga mamahaling alahas ni dating First Lady Imelda Marcos, plano raw i-exhibit ng PCGG o ng Presidential Commission on Good Government. Yan ay para bigyang pagkakataon ng publiko na masulyapan ang mga ito. Live mula sa Quezon City, may report si Claire Delfin. Claire? Jessica, kinakasanan ng PCGG itong gagawin nilang public exhibit ng mga alahas ng dating unang ginang na si Imelda Marcos. This will be the first time, Jessica, na magkakaroon itong public exhibit na ang target ay within the fourth quarter of this year. Nakakalula sa dami, nakakamangha ang ganda at kinang. Ito ang mga alahas ni Imelda Marcos na tinatayang nagkakahalaga ng 6 hanggang 8 milyong dolyar. Lahat ng ito nakatago sa vault ng Bangko Sentral ng Pilipinas na may 3 magkakaibang susing hawak ng Presidential Commission on Good Government, Bureau of Customs at Office of the President. Pero sa taong ito, balak ng PCGG na mabigyang pagkakataon ang publikong masulyapan ang ilan sa mga ito sa isang public exhibit. Ito'y isang mekanismo ng pagpapaalala na dapat ito'y bahagi ng ating kasaysayan. Maganda na ipakita sa taong bayan kung ano itong mga alahas na ito. No? Maraming nagsasabi na nawala na o kaya nanakaw na para maipakita na yan ay hindi totoo. Ang gusto namin gawin ay magkaroon nga ng isang public exhibit. Sabi ng PCGG, pinagpipilian pa nila kung sa National Museum o sa Metropolitan Museum ito gagawin. Pinag-uusapan din ang entrance fee. Maaring mas mahal ang para sa mga dayuhan. Top concern syempre ang seguridad. One of the primary considerations will be the security. Security, may insurance, and costs. Bukod sa mga alahas, sikat na sikat din ang mga sapatos ng dating unang ginang. Ang 800 pares nito, ilang taon nang nakadisplay dito sa Marikina Shoe Museum. Bahagi raw ito ng pagtuturo ng kasaysayan ng Marikina. Marami kasi sa mga sapatos ni Imelda, gawang Marikina ang shoe capital ng bansa. Dati, Monday to Friday lang bukas itong Shoe Museum. Pero simula noong Pebrero, ginawa na itong buong linggo mula Lunes hanggang Linggo, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Ito raw ay dahil sa persistent demand ng mga turista, lalo na ang mga dayuhan na curious sa shoe collection ng dating unang ginang. We're amazed with happiness, but though hindi maiwasan na some of them were amazed na they were shocked na galit na because of the extravagant, lavish lifestyle of the former First Lady. Sa binabalak na exhibit ng mga alahas ni Ginang Marcos, magkakahalong reaksyon ang aming nakuha. Curious po. Sa lang po si makakita ng ganun. Maganda. Para makita ng yung mga bata ngayon kung ano ang nangyari no before martial law and di ba? Lahat ng Marcos na alam mo na, grandeur. Hindi na po i-display. Para kuha naman na po, hindi na po naman sila mapapahiya. Total, nakaraan na po, matagal na taon naman na po yung nakaraan. Jessica, sinubukan nating kunan ng pahayag si dating unang ginang Imelda Marcos, pero tumanggi siyang magbigay ng anumang komento tungkol dito. Gayon din ang kanyang mga anak. Tinawagan natin si Governor Amy Marcos at ang sabi niya ay mas mabuti daw nga hindi na muna sila magsalita tungkol dito dahil ito ay ongoing legal issue para sa kanila at ganun din si Senator Bongbong Marcos na hindi na rin sumagot sa ating mga tawag at maging sa ating mga text message na pinadala sa kanya. Jessica. Okay, so Claire, hindi pa na pagdidesisyonan ng korte with finality kung kanino talaga itong mga alahas na to. Tama ba? Yes, Jessica, wala pa nga ganung desisyon ng korte tungkol dito sa mga alahas na ito, Jessica. So ito bang PCGG, hindi kaya ito opening itself to a case by displaying itong mga alahas na ito na hindi pa nga napagdidesisyonan ng korte kung kanino talaga? Jessica, ito naman daw ay pinag-aaralan nila, at they are, kumbaga para sa kanila, panalo na raw sila sa ganitong kaso. Nakuha na nila ito at bahagi raw ito sa mga napatunayan daw nilang ill-gotten wealth ng mga Marcoses. So as far as the PCGG is concerned, alam nila na part ito ng ill-gotten wealth. Pero sabi ni Amy Marcos, nung trinay natin kunin yung kanilang pahayag, under litigation pa ito. Parang ganun ba yung sinabi niya, Claire?
Yes, Jessica, yan yung stand ng mga Marcoses na ito ay talagang binubuno pa nila na legal issue. Until now, we would like to believe, based on the statement of Governor Amy Marcos, na hinahabol pa rin nila ang ownership sa mga alahas na ito, Jessica. Okay, question ko naman sa PCGG. Hindi kaya pag by displaying this, although nare-recognize din natin yung historical value nito, no? Hindi kaya by displaying this parang binubuksan lang yung old wounds na dapat nakalipas na, hindi na muling inuungkat pa. I'm sure a lot of people would like to ask the PCGG that question. Why open old wounds? Hindi ba pwedeng mag-move on na lang daw? In fact, Jessica, no, yung mga natanong natin ng mga tao, ganun yung sinabi nila, nakaraan na yan bakit kailangan pang ipakita uli? Pero ang punto naman ng Jessica ay ito ay kasaysayan at kailangan daw yung kasaysayan ay paulit-ulit na ibalik sa mga tao upang mabigyan, upang matuto sa mga kasaysayan na ito. At isa rin sa kanilang reason kung bakit nila gustong ipakita ito is gusto nilang magkaroon ng umadagdagan ng value in terms of monetary value yung halaga ng mga alahas dahil by showing it to people, baka raw mas tumaas pa yung value ng mga alahas na ito na sa ngayon ay nasa $6 to $8 million. Ayun. Yun ang without contest. By displaying it, putting it in an exhibit, tataas yung value. Isa pang hindi na siguro dapat pang pagtalunan, magiging curious ang maraming turista. Baka yan pandahilan kung bakit sila pupunta dito sa Pilipinas. Gusto nilang makita ano itsura nitong mga alahas at hindi lang yung mga sapatos ng dating unang ginang Imelda Marcos. Maraming salamat, Claire Delfin.